Ah, Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 9 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 8:03. Nagbago na pala yung oras, hindi ko alam. Dapat alas 7 lang ngayon, 3, pero ito nasa computer, alas 8:03. Araw po ngayon ng linggo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa si Rodrigo Duterte at yung anak niya si Sara Duterte ay nasa Hong Kong. Yan po ang mainit na balita kahapon hanggang gabi at hanggang ngayong umaga. Opo. Marami po ang speculation. Opo. Marami ang mga kuro-kuro o mga akala, mga opinion. Ayan, mga opinion. Pero para sa akin ay kahit na anuman ang purpose nila ay bahala na sila, di ba? Kahit ano ang purpose nila, bahala na sila. Yan po ang kuwang ko diyan, ang pananaw ko diyan. Ang sabi kasi ng iba, dahil daw lumabas na ang warrant of arrest ng ICC. Ay walang natin kung totoo yan. Pero palagay ko ay may katotohanan yan. Kasi nga kaninang umaga ay mayroon din nagbablog na nadagdagan daw ang mga checkpoint dyan sa Davao. Dumami raw ang mga checkpoint o siguro mga sundalo yan. Kasi pwedeng mag-checkpoint po ang ang pulis, pwedeng mag-checkpoint ang mga sundalo. Dumami daw ang mga activities. Ay dahil nga dyan siguro na lumabas na yung warrant of arrest ng ICC. Ang sabi naman po ng iba ay political campaign daw, kaya pumunta dun para mangampanya o magpasalamat o sabay na siguro magpasalamat at saka mangampanya na pwede rin, hindi ba? Ngayon, ang sabi naman ng iba ay baka inaayos ang mga bank deposit nila sa Hong Kong. Opo, yan po ang sinasabi ng iba na pwede rin na mangyari yan. May possibility rin yan. At ang Hong Kong po ay parte po yan ng China. Kasi ibinalik na ng aywan ko, Great Britain ba yan o British government, ibinalik na sa kanila. Pero matagal po yan ay hawak ng Great Britain. Matagal po. Pero may kasunduan ata sila na within 50 years ay ibabalik na ng Hong Kong sa mainland China. At naibalik na ata. Ewan ko kung kailan yan naibalik. Pero po, ang mga tao dyan ay halo-halo na dyan. At mas malamang ang mga tao dyan ay mas kabisado nila ang palatungtunan ng British government. Ayan po. Kaya nga po dyan walang kwan dyan walang visa. Opo, nakakapunta po ang mga tao dyan kahit na walang visa. Dyan sa Hong Kong. At yan po ang ginagamit nila parang makapunta sa ay siguro sa China, ganyan, o kung saan sila gustong pumunta, yung Hong Kong. Kasi nga walang kwan dyan Hindi tinitignan kung mayroon kang visa
Ganun po yan. Usually kasi ay business center yan eh. Yang Hong Kong. Kaya kung may pira ka, pwede kang magbakasyon dyan. O bibili kung ano ang gusto mong bibilihin dyan. At yan nga kwan na yan, pag-aari ng China. Pero yung mga ugali siguro ng tao dyan ay hindi naman talaga ganun na pro-China. Ngayon, ay, kung minsan ako po ay nagkakamali, yung Hong Kong at saka Taiwan. Iba po ang Taiwan. Dati hindi ko inaaral yan eh. Iba po ang Taiwan sa Hong Kong. Ang Taiwan ay isang kwan yan, isang island yan eh. Isang island na gusto talaga nilang humiwalay sa mainland China. Opo. Ay pero kung ano man ang kwan dyan ay hindi natin tatalakayan yan. Ano yung Taiwan? Kasi nga ay masalimuot po yan eh. Ngayon ay ang masasabi ko lang po dyan sa tatlo na inilagay dyan o yung mga agam-agam maaring magtatago na dun si Duterte ay maari 60% eh ang palagay ko eh. At yung political campaign, mababa lang yan, mga 10% lang yan. Ibibigay ko dyan. Ngayon, ito namang gagalawin nila yung bank deposit nila o isi-secure nila ay mga 30% siguro. Oo, yan ang purpose. Sa tansya ko lang po ha, at yan po ang ipapaliwanag ko. Ngayon ay bakit natatakot siya sa warrant of arrest ng ICC? Bakit? Although na nga doon ay sinasabi niya ata, ewan ko kung totoo yun o AI yun na napakinggan ko kanina, na handa daw siyang harapin. Ayun, handa raw siyang harapin. Pero hindi ako naniniwala dyan. Opo. Mas pinaniniwalaan ko po ang Biblia. Opo. Ang tao kasi ay maaring iba ang sinasabi, pero iba ang nasa loob. Ganun po yan. Mas naniniwala ako yung nakasulat sa Biblia na the wicked flee when no one pursue, but the righteous are bold as a lion. Yan po ang naniniwala po ako dyan. So, tatakbo yan o magtatago yan. Pero kung wala siyang kasalanan, haharapin niya yan. Yan po. At bakit marami siyang dala? Marami siyang alalay. Kasama yung mga dati niya mga national security advisor o yung mga kasama ata yung general na na yung na-assign dyan sa region nila, yung police, ay bakit kasama yun? Di ba? At yung mga iba pa, yun po ang nakakapagtaka dyan. At saka kahit na ano pa ang reason niya, hindi maaalis itong ICC. Hindi naman nagre-relax po yan eh. Yung kaso niya sa ICC, never relax. Hindi ba? Hindi katulad ng political campaign ay months lang po yan eh. 3 months tapos na yan eh. Di ba? Itong bank deposit naman ay kung naayos na nila, tapos na. O wala na. O kung dininay sila, wala na. Ay pero itong arrest warrant ng ICC o yung kaso niya sa ICC, hindi po natatapos yan hanggang hindi sinabi na tapos. Ayan po. Kaya mas malaki ang posibilidad niyan.
Ngayon ay punta ngayon tayo dito sa political campaign. Ay pwede rin yan. Pero bakit hindi niya isinama yung lahat ng kandidato niya? Ewan ko, 8 ata yan o 9 na senador. Kasi ang pwede lang ibuto doon mga senador eh. Mga party list pala pwede rin. Yung kung sino ang dadalhin nila na party list. Ay kaso ay isa lang naman eh. Oh, isa lang pala ang ibubuto sa party list. Ngayon kung bumuto ka ng 2, null and void na yan. Hindi na counted yan kung 2. Isa lang. Kaya ang tanong ko po, bakit hindi niya dinala, kung political campaign yan, bakit hindi niya dinala yung katulad ni Philip Salvador, hindi ba? At saka si Kwan, naiwan ata si Kwan si Bato de la Rosa Aywan ko lang si Bungo. Kung political campaign yan, ay dapat sila ang frontrunner dyan, kung yun ang agenda. Di ba? Ay malabo. Di ba? Kung pasalamatan naman, gusto niyang pasalamatan ang OFW, ay pwede namang pasalamatan sa Kwan po sa dito sa Kwan, sa media, hindi ba? Ngayon, ang susunod po ay itong Kwan, itong inaayos ang bank deposit nila sa Hong Kong. Posible din po yan. Opo, posible yan. At mayroon pa akong narinig na isang nag-vlog na aywan ko lang kung totoo, hindi naman confirm yan, na may nag-withdraw daw na malaki doon sa bangko dyan sa Hong Kong. Malaki daw ang withdraw, pero hindi pinaburan ng bangko dahil malaki daw. Yan na nga ang sinasabi ko. Opo. Ganito po yan mga kababayan mga minamahal Ang bangko kasi, pag mag-deposit ka, wala namang problema Kahit na ilan yan, tatanggapin yan. Lalo na ngayon ay kuwan lang yan Online lang yan Hindi naman dadalhin mo yung isang sako na pira Hindi naman online lang po yan Ita-transfer mo lang Ngayon po ay tatanggapin nila yan. Opo. Pati nga sa pag-open ng account halos walang masyadong requirement dyan Dyan sa pag-open ng account. At kahit na pala na alias lang, pwede pala ganun sa nangyari kay Marcos at saka kay Imelda sa Swiss bank account. At yung nangyari kay Jose Pidal o Jose Velarde, hindi ba? Natatandaan nyo po yun, Pwede pala mag-alias Ngayon, ay ang bangko po ay kwan yan matagal na pong umiiral yan yung banking system na yan At matritrace natin yan ay ang unang nagbangko ay dun sa Israel, yung mga tao dyan. Opo, nasa Biblia po yan. Yung mga money changer, nasa Biblia po yan. Doon pa nag-umpisa yan. Ngayon, ay bakit ganyan? Ay una pa nga yan sa sibilisasyon palagay ko Yang pagbabangko. Kasi nasa Biblia na po Opo. Ay alam na nila ang mga paraan dyan. Bakit hanggang ngayon ay tuloy yan, yung banking system na yan? Ay simple, kumikita po sila dyan Kumikita sila dahil nga, ay ibigay ko na po yung example natin. Yung parati kong binabanggit noon sa dito sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Binabanggit ko ito palagi. Na ang bangko
ay kung kukunin mo na yung deposito mo ay at may nagko-complain katulad nung kay Marcos nung napatalsik siya noong 1986, People Power, napatalsik siya, mismo ang bangko ang nagbigay ng impormasyon kay Cory na may deposit sila dito. May deposito ang mga kwan dito, ang mga Marcos dito. Mismong bangko kasi hindi naman natin alam yan Ngayon ay humiling ang Philippine government na i-freeze muna. O ayan, hindi ba? O mga dollar deposit. O ay kung naka-freeze yan, ay sinong panalo dyan? Ang tatanungin ko po kayo, sino ang panalo? Adi yung bangko, kasi pwede niyang ipautang yan At tutubo siya doon habang may umuutang, ay ang laki po ng interest pag ikaw ang uutang Di ba? O, ang laki ng interest. Samantalang kung ikaw ay nagdideposito sa bangko, ang liit lang ng interest. Napakaliit po. Yun nga, kung may nagreklamo, ay ipipris nila yan. Gustong-gusto nila na may nagreklamo. Katulad ngayon dito, o actual na ngayon, dito kay Kibuloy, hindi ba? O ang dami niyang asset ay kasama na siguro yan sa bangko. Yun po ang inuuna yun sa bangko O, ni-request siguro nung mga abogado ng mga minolista niya dito sa Amerika, minolista niya yung mga bata, ay idinimanda siya, ay ayaw niyang harapin, hindi ba? Kasi ayun nga ang sabi ko na the wicked flee when no one pursue him. Tatakas talaga yan ayaw niyang pumunta dito sa Amerika. Ano ang ginawa ng attorney, ng mga minolista niya? Ay ni-request na i-freeze ang mga asset niya. Ay kung naka-freeze yan, ay sinong panalo dyan? Adi yung bangko, hindi ba? At yan na nga siguro ang nangyayari ngayon kay Duterte. Ay bakit sasabihin lang sa kanya ng bangko? Ano bang bangko yun? Basta Hong Kong yun HSBS ata. Ay siyempre, ay kahit na wala pang request siguro yan, ay tika muna, Duterte, tika muna, ay mayroong kwan dito mayroong nagko-complain Ayan po ay lalo na kung nag-request ang Philippine government, hindi ba? Kung nag-request na i-freeze mo na yung mga asset niya, hindi ba? May kaso yan na money laundering, ayan po hindi niya makukuha yan. At yun ang gustong-gusto po ng bangko. Ang kuwang kasi dyan ay may kasabihan tayo na matalino daw ang matching pero napaglalalangan din. Ayan po hindi ba? Ano ba yun? Matalino ang matching, matalino man ang matching, napaglalalangan din. Ayan po, hindi ba? Kung totoo man yan. Ay pero kayo na po ang humusga dyan. Kayo na, Hindi ko na ipapalawak yan ng explanation. Basta naibigay ko na ang bangko ay tuwang-tuwa yan pag may deposit na hindi makuha noong may-ari. Kung minsan nga ito experience lang may nagpadala sa'yo ng pira. $1,000 50,000 kwan din yan. 58,000 din yan. Kung kukunin mo na at mali yung ID mo, hindi nila ibibigay agad hindi ba? Hindi nila ay tika muna, hindi ata ikaw ito Spelling lang ang mali.
Nagkamali yung kwan. Ganun po yan eh. Hahanap ka ngayon ng padrino mo. Yung mga tiller doon siguro. Sige, ayusin natin yan. Kumuha ka ng ibang ID. Marami ka bang ID? Pero nga, kung mali ang pangalan, hindi ba? Ganun po yan. Mayroon po akong kakilala mali lang yung yung birth of date niya Hindi niya makuha yung is niya Pinabayaan na niya. Pinabayaan na niya kasi nga pinapabalik-balik siya sa is po, naguhulog siya. Ay mali yung birth of date niya. Hindi na niya nakuha. Pinabayaan na niya. Hayaan ko na yan, sabi niya. Kasi naiinis na siya na pabalik-balik. Ganun po. Ay lalo na dyan sa mga pira, hindi ba? Pira po yan Kaya nga, tamang kasabihan, magtalino man ang matching, na paglalalangan din. Ayan po. At malamang po yan, kahit na anong bangko yan, kahit na sa US o dito sa US, ay ganun din ang mangyayari niyan Tika muna, may complain di ba? Yung nga, yung kakilala ko dito, nakasagasa siya. Ay ayaw niyang bayaran. Ay nag-request yung kalaban niya na kasi may bahay siya i-freeze mo na yung bahay. Hindi niya pwedeng ibinta. Ganun, i-freeze mo na. Pinaburan po ng korte. Kasi ayaw niyang bayaran ay baka uuwi na ng Pilipinas yan. Hindi niya pwedeng ibinta. Ganun po yan, pero bago po ako magpatuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacoor, Pampanga, Libra Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pirnan ng Cebu, Larry Narbais, Jos Salan, Elenita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Blazer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, Jong Cabrera, Luwin Sigako. Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Tubos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Sermihenel Dogarde, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dimjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawal di Carbonel, Attorney Ciro Magno, at saka si Kristan.
ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ang sinasabi ko po dito ay yung tatlo, bakit pumunta si Rodrigo Duterte sa Hong Kong? Maari nga na totoo yung arrest warrant ay naandyan na. Maari din na para mangampanya. Maari din na ayusin yung mga bank deposit nila sa Hong Kong. Pero kahit na ano pa yan, ay mas mabigat o mas naniniwala ako na siya ay pumunta doon dahil nga ito sa arrest warrant. Yan po. At ito po ang isishare ko sa inyo na verse Proverbs 28:1. Hindi po nagbabago ito, no? The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. Pag wala kang kasalanan, ay matapang ka. Pero kung may kasalanan ka, ay kahit na nga hindi ka pa, wala pa kang confirmation yan na naandyan ang arrest warrant, ugong lang yan ayan, pupunta na ng, ay China po yan yang kuan, pinaliwanag ko na kanina, yang Hong Kong, party na po yan ng China. Pupunta na siya ng China. Ay wala tayong extrajudicial kuan po yan. Yung ano ba yun? Yung pwede siyang dakpin dyan. Asylum ba yan o ano? Ano bang tawag dyan? Nakalimutan ko na, At ito po Psalms 23 verse 4. Kung wala talagang kasalanan o talagang ikaw ay nananalig sa Diyos o malinis talaga ang konsensya mo, ay ito po talaga even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, thy comfort me. Yan po ang sabi ni David. Even though, sabi niya, I walk through the valley of the shadow of death. Alam niyo po, ay noong unang panahon ay uso po yan Yang kuan, sa kalsada ay ninanakawang ka o nirarab ka, o kaya yung iba pinapatay pa nga kung ayaw ibigay ang mga kayamanan niya. Uso na uso po yan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, ay usually doon sila nagtatago yan sa madilim o madidilim na lugar o mga kurbada o mga madadamong lugar. Even though I walk through the valley of the shadow of death, at tinatawag nila na shadow of death kasi nga ay ang daming namamatay dyan. Opo. May mga valley kasi na kahit na mataas pa ang araw, ay parang madilim na ang gabi. Kasi nga na yung araw na napapanpanan ng kabundukan. Yan po shadow of the valley of the shadow of death. Mayroon talagang ganyan. Opo. Na mataas pa ang araw, parang madilim na. Kasi nga kagubatan yan di ba? Even though I walk, sabi niya ni King David, through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Hindi siya natatakot. Because sabi niya, for you are with me. Kasama niya yung Panginoon Your rod, yung kwan yan, yung ginagamit po ng mga pastol, yung parang pamalo. Pero pwede rin na stop kasi nga pinangkakalawit po yun pinangkakalawit ng mga naliligaw na landas. Dalawa ang purpose niyan. Pamalo kasi kung may mga naliligaw din ay pinapalo yan O kaya kung mayroong yung sisila ng mga wolf, pamalo yun.
Your rod and your staff, pero iisa lang yan. Dinudubli lang para bigyan ng emphasis. Your rod and your staff, thy comfort me. Ayan po, hindi ba? Ganyan po talaga ang Middle Eastern country. Binibigyan ng emphasis yung isang bagay, your rod and your staff, pero iisa yan yung pamalo yan o kaya yung parang saklay o parang mayroong kalawit. Dahil nga kinakalawit yung mga tupa para hindi sila maligaw ng landas. Ganun po. Pamalo din dahil kung naliligaw sila ng landas, pinapalo sila, tinatapik. Pamalo din dahil kung may darating na mga leon, yun ang panlaban. Ayan po, sinisir ko lang po sa inyo. Ganyan po ang katotohanan ng buhay. Hindi ka matatakot kung gumagawa ka ng mabuti. Pero kung gumagawa ka ng masama, siyempre, ayan na nga, hindi ba? Hindi ba? Yan lang po ang maisisir ko sa inyo. The wicked flee when no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. Ayan po Kaya nga, kung ano man yan, maaring natatakot siya dahil yung arrest warrant ay naandyan na, o maari din na yung deposit nila ay inaayos doon. Yan ang dalawang mabigat na nakikita ko dyan Ay yung political campaign talo naman na yan Hindi nga nila mabuo yung slot nila sa senatorial slot ilan ba sila? 8 o 9? Hindi nila mabuo. Ang tawag nga sa kanila, pinabili lang ng suka Pero ang pag-asa nila, iisa lang ang pag-asa lang yan yung lulukuhin nilang eleksyon, katulad nung ginawa nila nung 2022, hindi ba? Aywan ko lang kung pwede pang gawin yan ngayon. Palakasan na lang ng loob dyan, patay kung patay yan. Yun ang mananalo dyan sa palagay ko. Kung sino yung handang pumatay at handa rin mamatay, yun ang mananalo dyan. Opo. Kaya nga tayo, dapat ilakad natin na mano-mano na lang ang pagbilang manual counting na lang. Para maiwasan yung ganyan. Mura na, sigurado pa. At mahirap nilang lukuhin ang bawat presinto. Kailangan nila ang baka 1 milyon na guns para guluhin ang buong presinto ng Pilipinas. Di ba? Ilakad po natin. Sige po, at hanggang dito na lang po at sana tayo ay may natutunan at dinadalahan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.